alam nyo ba, kapag Chinese New Year, yung mga amo, maano ka, para bang, pag mapunta ka ba sa amo na, hindi ba kuripot, yung bang, magbigay ng mga humpaw, katulad ngayon, Chinese New Year na, tapos, pag napunta ka sa mga amo na malaki magbigay ng humpaw, ay, swerte ka guys, pero hindi kasi lahat ganun, may mga amo dito na kuripot, alam nyo naman, kapag mga ganitong lugar talaga, alam naman natin lahat na mga kuripot talaga pag ganyan. Kasi madalas talaga kuripot talaga sila eh. Lalo na sa mga matatanda. Pero kapag yung mga anak, katulad na pag ang matandang alaga mo is madaming anak. Example ha, madami siyang anak. Tapos mga galante yung mga anak niya magbigay. Lahat ng mga anak niya nagbibigay talaga ng humpaw. Sa caretaker ng mga magulang nila, or papa or mama nila, ganun. Tapos madami, example, ilan yung anak niya, 8 yung anak ng matanda, di ba? Tapos lahat yun magbibigay sa iyo ng lahat sa magbibigay sa iyo ng pera or humpaw ba, ganyan, yung red, basta red. Kasi hindi naman lahat kasi guys nagbibigay. Kaya sabi ko nga, swerte-swerte lang din yan. Kasi merong mga din na zero talaga. Meron namang konting binibigay. Sa akin dito, konti lang talaga magbigay yung amo ko kasi hindi naman sila hindi naman sila galante magbigay ng mga ganyan. Magbibigay sila, hindi ka naman sisiro, hindi naman ako nasisiro, pero konti lang talaga, as in konti lang talaga. Kahit yung amo ko lang talaga yung nagbibigay, ganun ba? Tapos yung iba, kaya nga minsan, yung iba, nagsasanaol na lang ako sa ibang mga caretaker dito, kasi swerte sila, kasi lahat ng mga anak ng alaga nila, nagbibigay talaga sa kanila. Tapos malaki din yung bigay sa kanila guys, ay. Kaya sabi ko, sana all, ganyan, di ba? Kung swerte lang naman talaga. Kahit saan kang bansa, swerte-swerte lang. Hindi mo masasabi na, yung example, sasabihin mo sarili mo na ay mag-apply ako sa ganito kasi baka kasi yung nakilala mo or yung napanood mo, ganyan. Ang laki ng niya, laki ng bigay ng bait ng amo niya. Ang laki ng bigay ng humpaw sa kanya kapag Chinese New Year, ganyan ba? Tapos isipin mo ay baka ganyan din yung maging amo ko kaya swerte-swerte lang. Hindi mo masasabi na ganyan din yung magiging amo mo. Baka magpunta ka dito, expect mo na ganyan din yung maging amo tapos napunta ka sa amo na kuripot. Kasi hindi lahat ganyan. Yung iba, madami din dito mga caretaker na hindi talaga binibigyan ng mga humpaw, guys. Hindi na din nag-i-expect. Ang importante, mabait yung amo. Kahit hindi magalante magbigay ng mga sa Chinese New Year. At least mabait. O yan na lang. Kaysa naman sa diba, hindi na nagbibigay tapos hirap ka pa, diba? So, depende naman kasi sa kalagayan ng amo mo. Kung mayaman yung amo mo, magbibigay talaga niyang malaki-laki. Lalo pag mga anak nila, para bang mayayaman din talaga yung mga anak ng amo mo, ganyan, or anak ng alaga mo. So, malaki din yung bigay. Kadalasan, yung pinakamalaki na bigay dito, yung kalahati, halos kalahati ng sahod mo. Yung sahod dito, yan yung binibigay nila. Malaki talaga. Kapag mo sa So, sabi ko nga, napapasanaol na lang talaga kapag ganyan yung mapuntahan mong amo, diba? So, swerte-swerte lang din. So, ngayon, may nagtanong pala sa akin, so, ibibigay ko dito sa harap. Ilalagay ko dito sa sa gilid ko yung nagtanong about naman doon sa pag-apply. Paano daw mag-apply dito? Hindi ko man Kerbin ata yung pangalan niya. Hindi ko kung totoong pangalan niya yan Tapos yan yung tanong niya. Paano? Hindi ko na mabasa kasi mataas mahaba yung tanong niya. So yung tanong niya is about sa pag-apply dito. Masiselect ba daw? Depende ba sa selection yung pagpunta dito? Paano daw pag hindi na-select? Hindi ka din may interview. Parang ganun yung sa tanong niya. So sasagutin ko yan. Based lang sa lahat ng mga video ko, based lang din yan sa mga ko guys, hindi ako nagsasabi dito ng mga pataka-pataka or sa Bisaya pataka-pataka. Yung bang hindi totoo. Yung mga sinasabi ko, based lang din sa mga experience ko, sa naranasan ko, at sa mga naranasan ng mga kakilala ko, at sa mga nalalaman ko sa mga ibang caretaker lang din, o ganito. Tapos, yung sasagutin ko, yung tanong ngayon, is about sa experience ko. Yung nag-apply kasi ako dito, nag-apply ako papuntang Taiwan. So, hindi naman ako in-interview. At based naman sa selection, depende lang din yan kapag kasi merong matagalan talaga magbigyan ng amo. Punta ka sa agency, mag-apply ka, ganyan. Tapos, bibigyan ka nila ng requirements. Kung ano yung mga requirements na kailangan mo i-comply yun. Ibigay mo sa amo, tapos ka din. Lagi kong sinasabi na kapag gusto mong mag-apply dito sa Taiwan as caretaker, sa'yo yung gastos niyan, guys. Sa'yo yun. Parang yung agency mo, magbibigay lang sila ng amo sa'yo. Pero ikaw yung magagastos lahat ng mga requirements sa sa medical mo, sa training mo, sa'yo yan. Tapos, lahat basta sasabihin naman sa iyo yan kapag pumunta ka ng agency.
At tapos doon, malalaman mo din yung mga kailangan. So, i-comply mo lahat yon, tapos bibigyan ka ng amo. Yung amo, it depende kung makakita agad sila ng amo sa'yo. Meron kasing minsan natatagalan, minsan naman, mabilis. Kasi sa akin, yung nag-apply ako papunta dito sa Taiwan, nung nagpunta ako sa agency, yung pagpunta ko pa lang nun, may tumawag na agad na broker. Yung broker is yung bang magbibigay sa'yo ng amo dito. Yan tinatawag namin na broker. Tapos, yung broker ko, tumawag. Sabi, naghahanap siya ng yaya, ganyan. Tapos, kambal kasi yung alaga ko dati. Kambal na baby ba. Tapos, yun yung hinahanap. So, ako naman, galing akong Kuwait nun. Tapos, yaya din yung trabaho ko sa Kuwait. Pero isa lang yung alaga ko, hindi twin. Pero yung naging alaga ko dito sa Taiwan is twin baby. Boy, mga kuan ba, mga lalaki ba. Tapos, so yun, ginrab ko na siya. Tinanong lang ako ng agency kung may anak ba ako. Kasi kailangan talaga kapag yaya ka, may anak ka na. Para alam nila na marunong ka na mag-alaga ng bata. So yun, sabi ko may anak na ako. Tapos yung trabaho ko din dati sa Kuwait is, yaya din ako, ganyan. So yun, kinuha na ako nila na yaya nga. So, automatic yun, may amo na ako. Yung unang hanapan ako ng amo, guys, isang araw lang yun na. So, depende lang talaga, guys, kung yun bang na mabilis kang mabilis kang magkaroon ng amo or matagal. Depende din yan kung kailan or timing. Kasi sa akin, timing yun. Isang araw, pagpunta ko pa lang sa agency, nabigyan na agad ako ng amo. So, yung amo ko is, yung bang lola at saka lolo ng mga alaga ko, guys, ganun. Tapos, yung alaga ko, kambal na baby. At yung pag-process ko sa pag-apply ko dito, lang siya, isang buwan mahigit lang yun. Tapos nakaalis na ako kasi depende din yan talaga kasi sa pag-process ng mga requirements mo at saka gaano katagal yung visa mo, gaano siya katagal dumating or ganun. Pag mabilis dumating, siyempre mabilis ka din makaalis. So sa akin naman doon, mahigit isang buwan lang. Tapos nakalipad na ako papuntang Taiwan. Or nakalipad. So, ganun lang. Depende lang talaga kapag mabilis ka or mabagal yung pagbigay sa'yo ng amo. At saka about naman doon sa yun bang interview, hindi naman ako in-interview ng amo. Walang amo nag-interview or yung mga selection. Depende lang, yung selection, wala, parang depende lang yan sa pamabigyan ka talaga ng amo agad. Hindi yan sa na, parang may line, ganyan, may linya-linya na, ganyan. Depende lang yung, siyempre, kung may nauna sa'yo, yun yung bibigyan agad ng amo, di ba? So, pag may nauna sa'yo, ganyan, maghintay ka, kasi ikaw yung susunod, kasi may nauna na sa'yo, ganyan lang ba? So, paunahan lang siya, guys, paunahan lang siya. So, siyempre, naman, di ba, yung nauna sa'yo mag-apply, yun yung una talaga mabibigyan ng amo. So, pag huli ka rin mabibigyan, kasi depende kung gaano kadami yung naghahanap na caretaker. So, depende lang kasi yan sa agency. May mga agency kasi mabagal sila magkuha or wala sigurong gaanong naghahanap sa sa amo sa kanila na ganyan. So matagal, parang matatagalan ka talaga kasi kunti lang yung nag-aano sa kanila na amo eh. So may mga agency naman na mabilis magpa ng mga caretaker kasi madaming naghahanap na mga sa kanila amo, ganyan. So depende lang sa agency. Pag mabagal yung agency mo or mabilis yung agency mo, ganyan lang, guys. So yun, walang interview sa akin yung based lang din sa experience ko, wala akong interview na nangyari. Walang among nag-interview sa akin. Yung agency ko lang, tinanong lang about kung marunong ba akong mag-alaga ng bata. Yun lang. Yung broker ko, tinignan lang ako sa computer kung yung katawan ko ba, kung okay ba yung katawan ko, hindi ba ako mataba, hindi ba ako ganyan. Kasi may sinahanap sa katawan ba, guys. Dapat hindi ka masyadong mataba, ganyan. Tapos, yung edad din, yung sa edad naman, depende rin, ang sinasabi kasi dito, kasi, mas okay kasi sa kanila, based lang dito sa mga naririnig ko, sabi nila, mas maganda daw or mas madami daw naghahanap dito na first timer. Kasi yung first timer daw, mababait daw yan, guys. Mababait daw yan kapag first time pa. Kasi yung mga ex-abroad or mga ex-Taiwan na, siyempre, madami kasi matitigas na yung ulo. Excuse me naman dyan sa mga sa mga mababait. O, diba? Yun na yung narinig ko. Kaya kapag first time ka, diba, punta ka na dito. Kasi gusto din daw nila ng mga first time. Pero hindi naman, depende din yan sa amo, depende din yan sa mga broker. Kasi alam naman natin, sa Pilipinas, English tayo ng English, tapos papunta dito, hindi tayo nakakaintindi kasi ganyan. O ganyan talaga. Pero habang tumatagal, makakaintindi din tayo.
Kaya mo ding intindihin yan. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mag-apply ka na. Yun lang sis, salamat sa tanong. At sa mga gustong mag-comment dyan, mag-comment na kayo sa mga gusto nyong itanong. Sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Salamat sa nanonood. Bye-bye.